yung mga lehitimong mga organisasyon, mga leader, ay huwag silang pumayag na sakyan itong mga halimaw na ito. Okay, good evening mga minamahal kong mga subscriber at saka yung pwede pang mag-subscribe na who happens to watch this or who will be able to watch my videos, this video and my other videos. Okay, itong i-share ko sa inyo, yung reaction ko lang sa ibang mga, ito ay kung hindi ito isang video lang ni Christian Isguera sa Fox First, no? So, parang dalawa ata ito o tatlong episode niya na pinagsama ko na inisa-isa kong bigyan ng reaksyon. So, ang makikita ko lang dito ay itong si Christian Isguera, siya yung dating anchor ng ENC, no, na nawala siya doon. No, so, ito may sarili siyang vlog or yung podcast niya. So, Fox First. So, facts about. And usually, kung hindi yan nagsimula ng maaga noong 2022, ay medyo, i-deny nila yan. Pero yun nga, mahirap na i-deny eh. Di ba? Nakalantad na. At yung offensive sa kanila, gusto na nilang ipaliwanag sa context ng 2028. Para ma-weaponize na nila, may baliktad na nila yung lamesa na kami ay under attack, kami ay persecuted, kami ay kawawang-kawawa. Dahil nga, kami yung pinumisahan ng succession sa 2028, kami Ang nagsalita nito ay yung dating political advisor ni dating Pangulong Noynoy Aquino. So, ito si Ronald Llamas. Ito si Ronald Llamas, so as I said na siya yung dating political advisor ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Magaling ito, lagi itong ini-invite kasi political analyst siya ngayon, sikat na halos lagi siyang hinihingian ng opinion tungkol sa mga nangyayari. So wise to siya, no. So medyo magaling at maingat naman, pero obvious naman na ito siya ay hindi maka Duterte. So medyo maingat siya mag-comment pagdating kay PBBM. Pero ito si Christian Isguera, iba. Parehong in-strike niya, pareho yung side ni mga Duterte at itong sa side ng ating PBBM. yung frontliner, no? Kami yung halos walang hadlang sa aming tagumpay sa 2028, kaya dinudurog kami. Pero hindi kami kayang durugin. At kita ito ng aming mga supporter. Ang sa akin, Senator, believable ba yun? Kasi baka masyadong maaga siya naglabas ng kanyang baraha na hindi naman talaga sikreto. Tsaka believable ba yun kung ibabangga doon sa seriousness ng mga allegation laban sa kanya? Very obvious na critic siya sa mga Duterte. Kasi hindi naman siguro lahat ng mga tatakbo sa 2028 naglalabas ng video, nagmumura yung presidente at nagbabanta na kumontak, ay papapatay siya, meron na raw siyang kinontak na killer. Yes. Diba? Medyo iba yung context nito. By the way po, paliwanag ko lang po, hindi po namin kinikriticize si Sara Duterte dahil po babae siya, ha? Oo, kasi gender neutral po yung ating kritisismo. Pag mali, mali. Kung tama, tama. Iliwanagin lang po, baka may ma-offend. Tsaka, pareho silang may sayad ng tatay niya. Ganun din naman ang Oo. Okay, so isa ito sa portion kung bakit naisipan kong mag-react sa video na to ni Christian Isguera. Kasi implied may implied siya sa hindi niya tinuloy. So, parang sa tingin ko, nasusobrahan siya, no? Nasaan na yung sagot? Kailangan po nasisinaga ng araw yung budget process natin dahil marami pong posible, actually marami focus na nangyari. At salapi po natin yung pinag-uusapan dyan. Ngayon, itong twin issues na ito ay talagang nasa agenda ng mga nagsusulong ng accountability. Ang problema,
dahil landed po tayo sa konteksto ng Team Kasamaan at Team Kadiliman. Itong binanggit ni Christian Isguera na nasa konteksto ng Team Kadiliman at Team Kasamaan o Team Kasamaan, Team Kadiliman, ito yung tinura ni tingnan nito, dating secretary, spokesperson ni former Presidente Duterte nang nanawagan siya ng mga tao doon sa was it sa Loton ba yun? Luwasang Bonifacio o doon sa dyan sa saan ba to? Dyan sa may Krami banda na nanawagan siya ng Team Kasamaan. Labanan natin ang ng Team Kasamaan o Team. So nagkamali si doon. Sinakyan nito ni Christian Isguera yun. So pinag-ano lang naman niya nito is yung team ng mga Duterte at saka yung team ng ating gobyerno, PBBM. So 'di ba? Sinakyan niya yun at so tama ba yun na sabihin niya ng nasa dalawa kung kay Duterte, Kasamaan o Kadiliman, pero ang kabilang side na sa BBBM, Kasamaan, so Kadiliman, Kasamaan. Tama ba yun? Nasakyan mo yun na ang gobyerno natin ay yun isa sa mga binabanggit mo? 'Di ba? Parang nilagay niya sa sitwasyon na parang hindi maganda ang posisyon ng ating Pangulong Marcos. So, 'di ba? 'Di ba insinuating 'yan sa mga tao? Naggagamitan po ng lehitimong advokasya. Ano po ibig sabihin? Obvious naman to, pag tinignan niyo po yung mga social media posts ng mga Duterte supporters, bigla po sila naging instant advocates ng tinatawag na good governance. Bigla sila naging budget watchdogs. Bigla silang naging paragons of virtue pagdating dito sa pagre-reforma sa mga problema dito po sa ating budget process. Kung napapansin niyo po, isa po sa mga tema na madalas po nating binabanggit dito sa Facts First, yung mga taong ipokrito. Either side po kasi may mga ipokrito, no? Ipokrito yung nasa Team Kadiliman, ipokrito rin yung nasa Team Kasamaan. Ang tanong, ano ba yung mga dapat tinututukan talaga natin dito? Tapos, meron pa bang kinabukasan nitong impeachment complaints na nakasampa laban dito kay Vice President Sara Duterte? At ang gusto ko po sana pag-usapan niyo yung gabi, at nabanggit na rin po natin ito dati, na kung patuloy na dadagain itong si Bongbong Marcos. Naman sa term niyang sinabing kung patuloy nang dadagain. Kung magsalita siya, akala mo tama siya na dinadaga nga. Di ba pwedeng timing lang? Alam naman natin kung ano ang impeachment. Who will sit as the judge kung pag na-approve yan sa Kongreso? Di ba pwedeng timing lang? Si PBBM ba ang dinaga? Or yung ibang mga maging kasama, maging part of the impeachment? Di ba? Number one, he and his family would suffer a fate worse than EDSA 1986. And number two, baka una pa siyang matanggal sa pwesto at ang makaligtas si Sara Duterte. Yan po yung pag-uusapan natin ngayon today. Ang invite po natin ay ayan, si Yamas. Gandang gabi. Magandang hapon dito. Nasa Pransya itong si Senator. Ano ba meron dyan sa Pransya? Kinasal yung mga lehitimong mga organisasyon, mga leader, ay huwag silang pumayag na sakyan nitong mga halimaw na ito, nitong mga traidor na ito, nitong mga pangit na ito. Dahil baka sila pumangit din Ang ganda-ganda na sana nila Kaya yun yung medyo komplikado sa panahon natin Dahil hindi siya simpleng black and white. Di ba? O, di ba? Mas okay nga tong stand ni
uh, Ronald Llamas, no, na dating political analyst ni dating Pangulong Noynoy Aquino. So, black and white. So, merong itim, merong maputi. So, mas okay pa yon na yung side ng government ay pwedeng nasa white side. So, na pwede lang may ibang nakisakay sa ibang mga aspeto. So, pero mas okay yung paglagay niya sa comparison, ano? At least black and white. Hindi yung team kadiliman at kasamaan. So, anong pipiliin ng tao doon? 'Di ba? You're putting all in the bad light. Dahil marami naghahalong kulay. Marami naghahalong kulay. Kailangan marunong tayo paano tilad-tilarin, paano ihiwalay yung mga kulay na yan. Para makita natin yung mga Trojan horse, makita natin yung mga nagpapanggap, makita natin yung sumasakay para sagipin yung kanilang mga sarili. At para isulong yung mga, hindi lang kanilang agenda, kundi agenda ng mga dayuhan katulad ng China. No? Yun yung medyo komplikado dahil yung iba, mas magaling maunawaan yan, pero karamihan ay posibleng malito o nalilito na. Okay, si Sara Duterte, guguluhin mo yung mesa, di ba? To use your metaphor, itataob mo yung mesa. Naglalagay ka na sa katutak na mga factors. And I think honestly, ito yung nangyayari ngayon. Pero hindi siya hindi siya kakaiba, no? I remember nung panahon din ni Erap, may ganyan, di ba? Resign all. Di ba? Ang group, ayaw ko nabanggitin yung grupo, pero naalala ko siya. Meron siya, Alam mo, kasama rin yung grupo na ngayon dito. Sa mga nangyayari. Parehas pa rin ang pangalan. oo nga. Sila rin yan, di ba? So, I don't want to question the motive, no? Pero, ang sa akin kasi, pwede kasing kumagat yan sa maraming tao, no? Resign all, pero yung pala objective to save Sara Duterte. Tapos, ang mapapahamak dito si Bongbong Marcos, na hindi rin naman isang santo. Good evening. Magbigay ako ng reaction dito sa lagi kong napanood na Fox First ni Christian Esguerra. Okay, so sabi niya, ang pinag-usapan kasi dito yung mga Duterte at saka si Pangulong Bongbong Marcos. Ang napapansin ko, sasabihin niya na hindi na naman mga santo. So kung magkapanggit pa siya kay Pangulong Bongbong Marcos lang. So 'di ba parang bang obvious na wala sa dalawa, hindi siya pabor kay Duterte, obvious naman 'yon. O hindi rin siya pabor kay PBBM. So sa tingin ko mukhang kailangan ba niya sabihin 'yon na nasa gobyerno tayo, nasa Pangulo pa ngayon si Bongbong Marcos. So parang unnecessary na sabihin niya 'yon. Parang 'di ba? Kayong huhusga pero 'yun ang reaction ko. Pero ako yung tatanong ngayon, between Sara and Bongbong, mas malinaw naman na merong ginawang impeachable offense. Itong si Sara Duterte.